Gawing pilot project yun. Pahiram ko sa'yo. Pwede po. Grabe, Bali di po maganda ganito. pagkapahiram. Pahiram na. Para makita Tanghali po sa inyo lahat at masaya po tayo na kung saan ay nakarating tayo rito sa inyo pong lugar na ligtas at mapayapa. Siguro naliwanagan na po tayo ukol po doon sa abono po ni Mr. Marvin. At sa pamamagitan po noon, kaya po tayo naririto, hindi para pa kayo po ay bilang po ng produkto, bilang ng anumang mga bagay, kundi pa po eye-opener. Na tayo ay maging bukas mata doon po sa mga nangyayari. Ngayon, isang bagay rin po na para inyo pong matuklasan, para inyo pong masubukan, ay meron naman po si Mr. Marvin na kung saan po ay meron sample na ibibigay sa inyo na hindi naman po isang bultot dahil malulugi na yung tao, kawawa naman siya. Para po makita lang po ninyo yung kaibahan ng abono na ginagamit ninyo dati doon sa bagong abono kung saan ay siya mismo ang meron tuklas. Ang kagandahan po kasi nito, matagal na po kasi tayong nagbubukid, matagal na tayong nagpa-farm pero wala nga namang asenso. Kailangan dagdagan ng abono para dumami ang bunga ang iyong ani. Pag wala kang abono, hindi aani ang inyong bukid. Pagkatapos, pag hindi tayo nagpatubig, ang inyong lupa parang bato. Akala mo na simyento. Pag tinubigan nyo naman, akala mo namang naghalo ka ng simyento. Lusak. Diba? Ang talagang original po na lupa, hindi po ganun. Alam po ng mga matatanda yun. Noong araw, pagka tayo nagtanim po ng gulay, sabi nga ng mga tatanda, wala kang abonong nilalagay. Maghihintay ka na lang ng harvest. Noon sa amin, before 30 years, kasi nag-umpisa po ang aking magulang po ng 30 taon sa pagkakalamansi. Bago po siya magkalamansi, meron na sa amin nauna. Sabi noong mga nauna ng kalamansi, alam mo noong araw, kapag ka ang kalamansi na mulaklak, walang mga pestidyo na nilalagay. Basta't yan ay namulaklak, mangutang ka na sa gusto mong mangutang ka. Bakit? Kasi may sigurado ka na magiging pambayad. Yung bunga noong kalamansi. Pero ngayon, pag namulaklak ang kalamansi mo, pagka hindi ka nag-spray, wala kang mapipitas sa bunga. Kaya ngayon, mga farmers, mga katribya, ito po nandito kami para po eye-opener. Napakaganda po ang pagpa-farming. At mabubuhayan po ng loob ang mga magsasaka ngayon doon sa natuklasan na bagong organic. Dahil malay po ninyo, ito na yung solusyon para po yung lupa natin lumakas. Yung kasi problema pag mahina po yung isang lupa, kahit ano itanim mo dyan, hindi kakain yan. Parang tao, pag mahina ang tao at sakitin, kahit masarap na pagkain yan, hindi kakainin. Bakit? Hindi makakain. Pero pag kaya na malakas ang tao, malakas ang resistensya, pag masarap ang pagkain, maganang kumain yan. Di ba? Kaya lang minsan, mayroong pagkain naman, hindi rin na-absorb ng katawan. Kain lang siya ng kain. Ibig sabihin, yung po kasing halaman, kahit anong ilagay mong abono dyan, hindi naman tumatanggi yun. Opo, kaya lang, nasasayang yung abono nilalagay ninyo dahil hindi nakakain. Kaya nga kagandahan nga po nung kay Mr. Marvin, meron siyang tinatawag na probiotic. Yung probiotic na yun, yung microorganism, yun ang tumutulong sa halaman para yung mga natitirang abonong hindi na-absorb po niya, siya ngayon ang kakain. Kaya magkakatulong-tulong siya, palalakasin ang lupa, palalakasin din po ang inyong tanim sa saka. Ngayon, okay na po yan. Ito naman po tayo, introduce ko po sa inyo yung kalamansi. Ang kalamansi kasi mga ka-farmers, mga ka-trivia, isa po ito ng magandang negosyo. Ang kalamansi, para alam po ninyo, kahit sa ang market, sa ang palengke, clear yan. Kumbaga, click ang ika nga. Lalo na pagka may okasyon. Magkano po kalamansi pagka ganyan po sa palengke? 40 ngayon. Oo, may 40, may 50, may 60. Nag-iisandaan yan. Totoo, hindi. Ang isang bag, nag-2,000 yun. 30 kilos lang, kumukuha po yun ng 2,000 ang isang bag. So, bakit nagkakaganon? Maraming kalamansi na kung saan ay may mga tanim. Ang sabi nga nung iba, nung kami pinagkalamansi at marami nagkalamansi pati kapitbahay namin, hindi na ikaw mabibili kalamansi. Bakit? Nagtanim kay kapitbahay yun. Yung kabila, nabalitaan, umani, nagtanim din. Pero bakit kahit na marami nagtatanim ng kalamansi,
kulang at kulang pa rin po yung Marami na demand. tao eh. O yun, parami po ng parami ang tao, parami ng parami ang gumagamit kasi ginagamit sa sabon. Pabango, ginagamit sa restaurant, ginagamit na rin yata pang alak yan, panghalo, pang-chaser, etc. So, dahil salita, yan po ay ini-export dito lang po sa Pilipinas kasi mga kasama po yung kalamansi ay maraming tanim. Bagamat merong ibang bansa nagtanim niya, pero ang pinakadabis na kalamansi natin dito sa Pilipinas. Sakto yung laki, tapos sakto rin po yung lambot niya. Meron kasi ibang bansa, ayaw ko sa Indonesia yon. May kalamansi sir, pero malalaki, pero matigas ang balat. Bago mo siya pigain na kailangan mo ng persado ka. Hindi ba kagaya ng kalamansi natin? May talaga pag tumong nyo na, kumipisik pa yun. Oo, bagamat yung size niya ay medyo maliit. Ngayon, alam nyo ba, ang isang ektaryang kalamansi, alam ko ni tatay, tapos compare po natin sa palay. Hindi naman po natin kinukan din po yung palay. No? Ang isang ektaryang palay, pagka ikaw ay nagtanim, namuhunan, magkano puhunan po sa isang ektaryang palay? Mga 25 25. to 30. Lahat na po yun, ano? Magkano naman po pagka mag-harvest? Ang net income nyo na? Minsan umabot ng 50, 40, 80. 80 sa isang 90 ganun. Basta hindi makapasa ng benta. 80, ay 90 pababa. 90, pwedeng 60, pwedeng 50. Pagka bagsak ang palay, 50 kadalasan. Yun yung sa isang ektaryang palay. Sa isang ektaryang kalamansi, na yan po ay bibilang ng 1,000 puno. Pagka yung kalakasan po ng kanya pong bunga, kasi ang isang puno, sa kalakasan niya, kumukuha po yan ng kalahating red bag to isang red bag. Depende doon sa laki at bunga ng kalamansi. Palagay nyo na po, nasa 15 kilos, kasi ang isang bag ay 30 kilos. 15 kilos na lang makuha mo sa isang puno. Ilang bag po sa 1,000? 500. 500 bag. 500 red bag. 500 red bag. Sa 500 red bag, kunin mo na siya. Palagay mo na sa 1, 2. 1,000 na lang. 1,000 na lang. 1,000 O magkano? 500,000. Mag-less ka halimbawa ng 100,000 para sa gastos mo. Pati sa abono mo, pati doon sa Pagod. pagdamo mo, pagod, patubig, etc. Malaki na yun, 100,000. Magkano pa matitira? 400. So madaling salita, compare nyo po sa 50,000 doon po sa isang ektarya na palay o 90, kuyahambing mo doon sa kinikita sa kalamansi, malayo. Opo, malayo ang agwat. Alam niyo ba mga katribya sa Nueva Ecija, bakit ang mga tao doon, como kasi hindi naman kasi lahat po pwede kalamansiin nagtatanim ng kalamansi. Kahit matanda na kalamansi, papatay, papalitan ng bago. Bakit? Yun kasi natitikman nila. Sa kalamansi, may jackpot. Sa palay, lagapak ang kadalasan. Oo, pag tinamaan ng bagyo, tinamaan ng baha, ay tinamaan ka ng presyo. Kaya, yun ang gusto nating introduce sa inyo, na yung kalamansi, iba. Dahil ang kalamansi, hindi lang isang beses magbunga sa isang taon. At yaan, alam nyo ba, monthly income ang kalamansi. Sa isang buwan, pwede ka mag-harvest dyan ng 2 beses. Dire-diretso yun. Paano naging dire-diretso yan? Kasi, pag ang kalamansi sa tag-araw, tinubigan mo, mamumulaklak. Malipat ka uli na 10 araw, tinubigan mo ulit, lalabas ulit bulaklak. Yung mga natitira mo, yung mga pitasin mo, pag pinitas mo yon, pagka ikaw ay tuloy ang alaga mo, lalabas ng uli po ng bulaklak, yung pinagpitasan mo. Continuous. Bawa ngayon, mababa po ang presyo ng kalamansi ngayon. Sa susunod na buwan, mataas na. Meron kang bunga kalamansi. Palagyan mo ng konti, kita mo rito sa una. Sa pangalawa mo, meron ka pa. Yun ang kagandahan. Ang palay, natsempohan mo, bagsak ang presyo. Harvest kaya na pambawi. 20 pesos. Magtanim ka uli ng panibago. Diba gano'n? Yun, nakatanim na. Oo. Ang kalamansi, alam niyo ba po pwedeng i-delay ang pitas niya? Pwede. Hanggat gusto mo, yung presyo, habang nag-aabang ka ng presyo, ay, hindi ko pa gusto yung presyo
Medyo medium size pala yung kalamansi. Sumunod. Gano'n, medyo bumaba palakihin muna natin. Kasi alam niyo ba, ang kaganda, pag malaki kasi ang bunga ng kalamansi, nagiging doble. Doble size niya, doble bigat niya. Kaya kung halimbawa, medyo bumaba yung kalamansi mo, Mas maganda. nahatak mo siya doon sa bigat at sa dami ng pair bag. So, madaling salita, napaganda ang magiging ani dito doon sa kalamansi. Kaya kung minsan, sabi nga nung iba, yung mga nagdi-discourage sa kalamansi, hindi na ikaw mabibili kalamansi. Nakarami ng mga sinasabi sa atin ito. Tanungin mo sila, may tanim na kalamansi. Ayaw kung bakit. Ayaw nilang na umasenso ang kapwa niya farmers eh. Oo, kompetensya Totoo yun. Baka mamaya may kalamansi sa lugar ninyo, may bunga, tanungin mo kung ano yung mga ginagamit, hindi sasabihin. Bakit? Nakukumpetensya mo siya eh. Gaganda pa kay ane mo, mas gaganda ka pa yung bunga nung kaysa sa akin. Ganun ang nangyayari. Hindi po maganda. Dapat magtulungan tayo. Kailangan sa mga magsasaka, umangat yung isa, tulungan mo yung kabila para umangat din. Paano yun? Share your knowledge. Share yung kaalaman. Para yung ginagawa rin namin ni Mr. Soriano. Kaya nga nung makita namin yung siya tumutulong din dahil nagbibigay siya pinasasampo niya yung produkto kahit sa kabila po na magpalugi siya, ganun din. Yung po kasing pag-share mo po ng kaalaman, ng karunungan, sa kayamanan yun. Hindi po mananako. Dahil ang unang-una kasi, pang-unang bagay kasi yung karunungan. Pag wala ang knowledge sa pagsasaka, walang knowledge sa pagkakalamansi, mangyayari sa kalamansi nyo, tatanda. Magdidilaw. Tama yung sabi nga ni Kuya, paano ba kayo nagdidilaw na kalamansi? Isa lang sagot doon, uhaw sa pataba. Kung di sa pataba, uhaw sa tubig. Kung di sa tubig, uhaw sa ahal. Sa pagmamahal. Tingin sa damo. Yun. Hindi nabibigyan ng alaga. Pero pagka may wastong alaga, parang nasa isang baboy yan. Pagka maganda alaga mo, gumaganda yung baboy. Pero pag pangit ang alaga mo, malnourished yan. Ganon din sa isang halaman. Nandepende rin yan doon sa alaga at doon sa kaalaman mo. Kaya lang, baka mamaya, baka yung kaalam mo ay yung dati pa rin, walang asenso. Tingnan mo sa atin, dati pa rin po yung kaalaman natin. Kaya walang asenso yung atin eh. Pero pagka mayroong bago, dapat doon tayo eh. Tingnan nyo po sa mga insecticide. Doon sa mga herbicide natin ginagamit. Bakit pagka bago, ang babagsik pumatay ng damo? Pero pag binili mo na, sumikat na. Gamitin mo ulit. Buhayin mo ulit mo. Alam mo kung ano ginagawa ron? Ako. Pinabukasan ng ingredient. Ayun, tama si Kuya. Kasi sikat na eh. Sikat na. Kaya nga sinasabi natin, pag bibili kayo ng mga herbicide, kunin nyo kung ano yung bagong labas. Bakit? Mabagsik yun eh. Oo, makakapatay yun eh. Pero pag kayo mga dati na, ay nako. Nagsasawa ka kayo, buhay pa rin yung damo mo. Ganon. Yun ang sinasabi po natin na tayo, tinuruan, para tumangkilik ng mga insecticide, ng mga yan. Pero alam niyo kung ito ay nasubukan po natin, pati na rin po sa organic, masarap po ang magkalamansi. Kasi ito, ginamit ko po sa kalamansi ko ngayon dahil po bulaklak. Tapos maganda rin po yung kapit ng bunga. Kasi pagka yung mga synthetic na gamit natin, naglalagas yung bunga eh. Pinagmamasdan ko yung ilalim ng kalamansi ko, hindi naglalagas eh. Hindi pa ako nakapagpapatubig. Madaling salita, mayroong halo pala siyang pag naglalagas ang bunga, mahina po yun. Hindi sa mainit ang ginamit mo. O pwede rin yun. Sigurado ko yun. Dahil subok ko yun sa mangga. Opo, merong mainit po na sa insecticide and then pati na rin mahina ang katawan ng kalamansi. Pagka kasi mahina po ang katawan ng kalamansi, sabi nga po sa inyo, malalaglag yan. Tingnan niyo po sa isang nanay. Pag mahina ang kapit po noong resistensya ng nanay, anong nangyayari? Nalalaglag po yung baby. Pero subukong palakasin mo yung resistensya po ng nanay. Kahit kambal pa yan, kahit triplets pa yan, kahit ano pa yan kaya niya. Oo, tsaka hindi. Pag malakas ang resistensya ng nanay, hindi kailangan ang cesarean. Pero bakit ngayon? Malakas ang nanay, kailangan pa rin ang cesarean. Negosyo kasi. Di ba? Tatakutin ka pa ng doktor eh. Kung malupot kayo yung kunay ka sa puso. Umbilical cord. Sa misis ko, ganun nangyari eh. Pwede pina-check up na regular para hindi po ma-cesarean.
nung panahon ng mga anak na kumaluputi kayo, wala ka nang magagawa. Isasarya mo. Sabo na yung pera mo. Gano'n na nangyayari. Kaya matanong ka, marami kang ginagasto sa lying in para ka manormal kung ano na pinagagawa doon, etc. Eh sa akin yung panganay ko, sabi ng doktor, nag-Saudi po ba kayo? Sabi niya. Antay, kumukuha ng Siyempre, ako kako. Wala si Sarya. Ay, Pero galing ko sa Saudi. po. Gano'n po. Ay, tinanong ka. Para may pambayad. Hindi. Pagka kaya mo yung magbayad ng cesarean pagka naka-abroad ka. Tapos may technique pa yan. Sabi ko, doktor, pag wala ka na pa man, may PhilHealth ka ba? Wala po, kumuha ka na ng PhilHealth. Ayun, ganun yun. Para idiretso na nila yung kanilang gusto. Instant pera kasi. Ganun yun. Ganun din po yung ating halaman. Kaya, alam nyo, masarap pong mag-farming. Lalo na pagka yung ating inaalagaan ay maganda at sure ka na aate. Kaysa doon sa nangangapa ka na hindi mo alam, paano kaya ka kumakalamidad? Ang kalamansi, pag may kalamidad, wala problema. Ang mangga, pag may kalamidad, nangangamba. Sa baha, di. Sa baha po, basta po hindi siya mag-i-stay po ng 5 araw. Pero pagka halimbawa, isang araw, 2 araw, wala na yung baha, buhay po ang kalamansi. Maliban na lamang po yan, kung yan ay bagong katatanim, maaaring may yan ay may bumamatay siya. Dahil mahina pa siya sa ganun. Ngayon, yung klase naman ng lupa, ang klase ng lupa, gusto po ng kalamansi, buhaghag. Ito nakita ko, maitim yung lupa nyo rito na buhaghag. Yan ang gusto ng kalamansi. Sa akin doon, ganun mo. Opo, yun ang gusto ng Pang ano kalamansi. yun eh, pang nakamote pwede. Yun. Yun ang gustong-gusto ng kalamansi. Ngayon, pwede rin naman ang clay na lupa. Kailangan lang, wag lang siyang tutuyuin. Pag kasi natuyo yun, yung maliliit na ugat ng kalamansi mapuputol. Yung magbitak-bitak. Oo, magkakabitak. Didilaw ang kalamansi, masasakta. Pwede yun, alagaan mo lang siya sa tubig. Kaya lang, hindi mo lang magagawa siya yung pagtitigang na kagaya ng ginagawa namin sa Nuevencia. Yung pagtitigang kasi, yung hindi mo siya tutubigan ng 20 days, na talagang wala siyang tubig, talagang medyo uhaw na po yung kalamansi. Tapos lalagyan mo ng abono, tsaka tutubigan. Ay, lintikan lang sa Oo, ganon. Stressing ang tawag po doon. Opo, paglabas naman po siya ngayon ng bulaklak, ayun, aalagaan na rin po natin siya. Ngayon, kung ito po ay magtutuloy-tuloy po yung kagaya ng organic po ni Mr. Marvin, sabi nga niya, mamiminus tayo ng ating spray. Kaya lang, hindi natin karakara agad na hindi natin i-spray ang ating alaman. Kasi lang bakit? Dahil nagpapanibagong recovery pa lang din ng ating lupa. Pag malakas na ang lupa, ayan, mapapansin nyo na konti na dumadapo insekto. Totoo yun. Pero pag mahina ang lupa, ang lahat po ng insekto nandiyan. Pero magtaka kayo. Bakit pagka naglalagay ka ng abono, natin ginagamit? Paglipas ng araw, lumabas na yung mga usbong, mga supang bulaklak. Eto na ngayon si Kuwan, si insekto. Nandiyan na si dilaw, nandiyan na si uod, nandiyan na si hanep, nandiyan na si... lahat na nandun na eh. Samantala mong hindi mo siya nilalagyan ng abono, wala naman yung yan. Parang yan ay tumawag ka ng fiesta. O kaya ng pinyag. O kaya birthday. May bagong panganak ka. O may bagong panganak. Sarap ega yun. Makapunta ka ega dito yun. Nangangamoy yan May handaan ega dito. Yun yung ating nakagawian na ilalagay natin lagi sa ating palay, pati na rin po sa ating mga gulay. Alin po ba yun, kuya? Yung urea. Urea sa una. Urea, patay na patay ang maraming urea. tao na sa urea. Ang urea, nagpapalambot kasi yan ng mga usbong. Pag nagpalambot siya ng mga usbong, pati ng yung mga sanga, tsaka yung kanyang mga dahon, yun ang gustong-gusto ng mga insekto. Pero pag gusto nyo tumigas yun, ayun, pagpatigas doon yung 008 ni Kuya. Para yun, maging matibay naman. Agatin man ng insekto, mabubungin, matigas eh. Magas ang ipin. Sabi nga nung kwan eh, yung matalim yung dulo ng palay eh. Pagpunta ng uod doon, hiwa yung katawan niya. May blade siya, kaya hindi siya... Parang Garillo, nung pumunta ka sa bodega ni Marvin, nung nakita mo kinakain pa ng daga. Oo, kinakain pa na nga ng daga. Sabi ko, ano pa klase ako pataba na ito? Gusto pa ako mag-vitamins ng daga. Hindi daga, Pero tikim-tikim lang. Kaya nga, nung kasi po ito po si Mr. Mabel magpunta doon sa bahay,
Unang nakamit niya yung tatay ko. Dahil pasample nga ng kalamansi. Yung sinama yata niya, kakilala ni tatay yung kamag-anak niya. Kamag-anak ng father mo, yung pasto. Yun. Tapos sinama siya. Ngayon, Dinaya ako. tinesting niya, nakita ko, ano baka ko tatay yung maliit na nakasupot na patabay kaya. Yun ay kaya nagpuntay ka rito ko. Tinesting niya, 1 taon na. Nakita ko yung pinag-sample nila yung isang bulto doon sa harapan ng bahay na. Maganda ka ako ng dahon ka ako. Hindi nababago po yung dahon niya ng pagka-berde. Tsaka diretso pa mumunga. Mukha yata okay yata itong patabala ito. Kaya nga noong po siya, nagpa-order. Sige, sibuka ko nga. Sinubukan ko rin sa kalamansi ko. Okay na, maganda nga sa kuha. Sinubukan mo rin i-vlog. Opo. Nag-vlog ko rin siya dahil nung nagpunta siya, nung deliver, kinuha ko yung mga ingredients. Maraming nakapanood. Ako, Yung isa rin yun. yung una naming upload, nasa 70,000 yung kinuwalo ni Kuya. Tapos sumunod yung 100,000 na yung nandun ako sa Patabana. Problema na ngayon si Mr. Marvin. Bakit? Tuloy-tuloy na yung tawag sa kanya Boss, baka po pwede i-seminar dito sa Bisaya. Dito sa Mindanao. Nakarating kami Mindoro. Mindoro. Barkada lang kasi namin kaya nauptiga. Kaya laki na naging problema niya. Dahil nakapanood yung vlog. Kaya yun din, yung sabi mo nga, mas maganda siguro kung saan yung mga malalapit dito, yun na makapanood. Para nun, para yung ating abono kasi limitado lang magagawa nito ilang buwan lang ba nagagawa ninyo sa isang buwan? Hindi, basta sa isang taon, gagawa lang ako, pinakamarami ni 3,000 bag. Yun. Good for 1 year na yun. Good for 1 year. Marami yung gaya niya, nalaman niyo ibang mga bukod dyan. Darating ang panahon, asay ko sa kanya, pag umorder sila, ipahatid na kagad yung kalahati. Kasi yung ingredients kasi. Yung ingredients. Ingredients yung paggawa. Para kahit hindi magbago yung presyo, at least tuloy gawa na kayo. Hindi paggawa. Kumbaga, continuous po yung paggawa po ng abono. Kasi mangyayari dyan, pag lahat po yun ang mga pinuntahan namin, mga nag-comply, okay, yung mga sinample nila, ilang buwan lang yun 1 linggo nga lang, sinample ko sa di ba nakita mo sa bodega? Okay. Di ba nakita mo sa bodega nung tayo pumunta? Ubus na. Maraming karga. Ubus na. Kaya yun nga, yung pagandahan kasi nito, nandito yung ating mga ingredients. Nandyan din, yung lahat ng mga abono natin ginagamit ng mga synthetic, kanya sinuri. 20 years siya nag-aral para lang matuklasan yun. Kumbaga sa kanya, by experience, tsaka yung mga kaalaman, actual. Kami naman nila tatay naman, by experience din. Wala naman sa amin nagturo sa kalamansi, pag-aalaga. May nagturo sa amin, mali pa itinuro. 3 taon mo ka pambungahit. Pagka kamaliit ang kalamansi, tanggal mo yung bulaklak. Ilaglag. Laglag mo yung kanilaglag. Ano gusto ko rito? Dahon o bunga? Gusto natin bunga bakit kailangan laglag? Nung nagsarili siyang Yung mga tinitrin nila. Ingredient. Hindi mo tama yun. Pagpabata po ang kalamansi, hindi mo kailangan i-train. Kaya naman po tumataas po ang kalamansi, yung kanyang mga sanga. Alam niyo kung bakit? Hindi na pagbubunga ng maaga. Kaya 3 taon ang kalamansi, kung susundin mo yung sinasabi nila, 3 years, matayog na kalamansi mo, maghahagdang ka na bago mo mapitas. Ito sa amin, 1 taon lang ang kalamansi, basta't maganda bulas. Diretso na pamumunga niyan. Habang iyan ay nagbubunga, habang iyan po ay nagbubunga, alam niyo ba yung bunga niya? Ang gagawin nun, yuyuko yan Pag yumuko siya, dala-dala yung bunga niya. Yung bawat mabibilad ng araw ng mga sanga, lulusutan ng usbo. Pag nabilad yun, lalabasan ng usbo. Tapos pag pinitas mo ngayon yung bunga na yun, medyo titingarok ng konti. Yung pinagpitas mo ngayon na yun, lalabasan ngayon ng panibagong bulaklak. Suloy na may kasamang dahon at bulaklak. So, kung isa yan, lalabas sa 5 bulaklak, ilan ang kapalit? 5. Pinitasan mo uli, lalabasan uli, bawat isa lalabas sa 5 bulaklak. Kaya lumalabong po yung kalamansi. Kung yun agad mo tinatanggal, ang kalamansi mo, tayo. Magsasanga na magsasanga, kaya dapat sana magsanga siya pabilog. At kagandahan nun, nakukuha mong unti-unti yung pinuhunan mo sa kalamansi. Hindi magastos. Kasi nakukuha ka ng pampiga Kumbaga nakikinabang ka na kagad doon sa tinanom mo Kasi grafted. Hindi tayo nagtatanim po noon buto. Kasi ang buto 8 years yun. At hindi rin tayo nire-recommenda natin yung Marcoted. Kasi Marcoted,
tinatalim niya sa Visayas saka sa Mindanao. Bakit? Hirap silang kumuha ng grafted sa Luzon. Malaki gasto. Ngayon, tayong taga Luzon dito, nandyan lang naman, madali po ang paglakas ng kalamansi o yung magparami ng bunga. Kaya hindi mo na kailangan ng 8 years. Kaya nga, sa punla pa lang may bulaklak na eh. Tumitigas. May bunga na siya. Yun. Yun ang kagandahan, advantage natin doon sa kalamansi. At hindi naman po siya magastos. No, kumpara pa nga natin, mas magastos pa kami sa palay. Alam na kung bakit. After ng 4 months, ang gagawin mo ulit, magpapalinang ka ulit. Magtatanim. Sa kalamansi, hindi na. Continue siya. Ang gawin mo lang, damo, tapos patubig, tapos abono, saka spray. Pag-harvest, madali lang din. Ganon. Ang gandahan naman ng kalamansi, meron kang mga permis dyan na magiging trabahador. Eh, taga-pitas ka. Kasi di mo kaya pitas kasi ikaw lang sa isang hektarya eh. Baka tubuan ka na buwan ng kwanto na lumot. Nahihinugang ka. O, mahihinugan ka, di ba tatapos? Ayun yun. Meron ka taga-pagpatubig, meron ka taga... Sa isang hektarya, kaya doon 2 tao. Isang hektarya. Oo. 2 tao lang ang tauhan mo doon. Pwede sa mag-asawa. Pwede yun. Kasi, kaya naman kailangan 2 tao. Kasi pagka ini-spray na kalamansi, meron tagahila ng hose. O yung babae tagahila. Yung taga-lalaki naman yung taga-spray. Ganun. Silang dalawa pwede magtulungan. Paano ang bayad mo sa 2 tao mo? Oo. Sa 2 tao, minsan nyo, halimbawa, depende sa pag-uusap ninyo, pwede pong 9,000 kada buwan. O kaya, depende sa mag-asawa, pwede 12 silang mag-asawa. Basta kayo nang bahala doon sa kontrata. Dahil sa umpisa, obligado nyo siyang bayaran kasi wala pang income ang kalamansi. Pero ang ganda naman sa kalamansi, pag bata pa siya, pwede nyo taniman po ang gulay. Yung pagitan. Basta huwag lang kayo magtatanim po ng kamoting bagay, kamoting kahoy, patola, ampalaya dahil binabalag yan. O kaya ipapagitan nyo po yung papaya, matatakpan po ang inyong kalamansi. Tingnan nyo po rito yung natakpan po ni Kuya yung sa kawayan. Oo. Tingnan nyo yung nasisikatan ng araw, yun lang may bunga, ilalim, wala. Dapat expose. Opo, expose sa araw. Dito, nakita ko rito, may expose sa araw, yun ang gaganda. Ang daming bunga sa loob po. Opo, yun. Kaya mas maganda po dyan, lalo ngayon. Ngayon, huwag po sa lupa, tsaka sa pataba. Yan na po maganda yung gagawin. Sir, yung palang ba't yung iba, hindi namumunga, Tanggalin nyo po yun, may nakita ko rito kalamansi rin. Putulin nyo yung kalamansi. Amuyin nyo po yung dahon nun, tsaka yung dahon ng kalamansi magkaiba. Yung kasi yung original po niya na pinagdugtungan po ng kalamansi. Yung umahabang sanga, tabat Opo, tatanggalin nyo po yun. Kung gusto Pero mo hindi po magbuhay ng lahat po isa, umahaba sa nakalamanda rin, meron pa. Opo, basta yung mahaba lang ang tinag. Meron isang ganun Dalawa yan. Mas mabilis Isa- po yun. Tanggalin nyo yun. Tatanggalin po yun. Malakas pong kumain ng pataba niya. Mas mabilis umaba yun. Oo. Tapos, ang mangyayari doon, mapapatay niya yung dugtungan, yung kalamansi. Mas gaganda yung kaysa doon sa kalamansi. Kaya nakiko niya, nandun po sa vlog po natin. Para po na maagad nung ating mga farmers na bata pa lang, pwede mo nang alisin. Kailangan pag bata pa lang, siklatin mo na para at least hindi na siya kagad tumubo. Pag yung kasi lumaki na, maobligado mo siyang tagain. Tutubo na naman uli. Yun ang lagi mong babantayan. Pagka medyo nalingat ka, yun naman uli mahaba. Ganun. Pero alam nyo mga dito sa lugar ninyo, maganda lupa nyo rito sa kalamansi. Sir, hindi sa bahayan. Sa baha, basta po ang kalamansi po ay hindi po mag-i-stay ang tubig or stagnant water. Okay yan. Kuminsan kasi abot ng mga 2 weeks. Ang tubig. Pagka po bumaba 2 yung weeks, kilo, hindi po kaya. pwede. Pag pwede yan, kung halimbawa, itataas mo po yung kalamansi, kailangan ko kayo tatambakan. Kaya pauumbukan siya. 2 weeks. Pero kung halimbawa naman, 2 weeks mo lang po. isang araw, 2 araw lang nandiyan tubig, tapos kinabukasan na ibaba na siya, okay po. Alam mo itong Santa Ana, bahain to. Bahayan kasi. Kailangan dito, medyo mataas ang Ganito ba sibuyas dito? kama. Pero dito may kalamansi. Ang tubig yun, diretso Kandaba eh, no? Ito, Ang tumaan dito, ano? Ang batayan po ninyo, kuya, batayan nyo Ha? ito. Kalamansi nyo. Ibang daan ng Ito, tubig na yun. tinabakan na kasi eh. Yun kaya mataas. Oh, yung tubig. Dapat Yun, ganun ang baba. titambak. para po. Dadaan nga dito. Tatambak ka ng ganito kataas. Yun. Hindi, yung sa yung Bacolor, sa tabi ng Megaday. Yung tinatampak ng mga kapatid. Halos ringan po hapon. Halos yung galing sa buhangin. Ay, okay lang po yun.
Opo, okay lang yun. ihalo niyan, no? Oo, yun yung pasasalubong natin yung pataba na yan. Para kasi yun ang pinaka-nutrients niya. Sinabi ko kahapon, gusto magtanim ng gulay. Opo, Sa- pwede yun. Ako ng gulay. Dahil okay naman din kasi dyan po sa kuha, meron tayo sa Raya. Tapos sa may Pora. Ganyan din ang klase po ng lupa niya. Buhangin. May pandakake, may kalamansi dito. Meron din po yung kanya, buhanginan din. May kalamansi dito. Kaya bubuhay ang kalamansi. Kaya walang problema, okay. Huwag lang siyang ikukuwari. Nakukunin yung lahat ng sustansya ng lupa. Minsan meron ganun eh, kinukuwari, hinuhukan. Eh, sa ibabaw no, wala na yung sustansya ng lupa. Hindi gumagawin na halaman. Pero yung tinambakan na gano'n, okay lang. Kasi yung pinuhanan nun, nandun ang sustansya. Yan, Opo, nilapat daw, lang. yung Ah, ano. kung pwedeng tamnan yun. Opo, pwede. Kaya lang, lalagyan lang ng pataba ko mga 20 Oo, bag oo. per hectare. Oh, yun. Pwede yun. Para yun nawala, may kapalit. Sir, kung ano, per kalamansi, mga anong ratio nun? Pag nagtanim kang tulad, kaya, Oh, isang protein bilog. tree, magbuo kayo itong mga 1 meter, mga ilan kaya yung lalagay mo ano? Pag kasi nagpo-upo, dapat tatabunan ko sa ilalim. Hindi siya pwedeng hindi pwedeng iuupo doon sa pataba yung Sa mismong pataba ka. pataba. Kailangan tatabunan nyo rin ng lupa. Tatabunan muna sa ipapatong Ibig doon. yun o hindi? Hindi na, kahit na Pure na pabugbog. siya. Pure. Oo, pure na yun. Pwede rin. Siguro mga 2 kutsara siguro yun. Ngayon, pwedeng lagyan yung kahit mga 3 kutsara, pwedeng lagyan yung tatam ng ganon. Oo. Ano lang, yung parang aalikabukal lang ng konti. Mild na ilalagay. Mild na. Huwag lang siya maipatong direct Oo, na direct na Oo, nakabuto. kasi open kasi yung ugat doon pagka siya ay tinanim. Tatanggalin natin kasi yung plastic. Nangyari kasi diyan, merong nag-suggest na paupo. Nilagay po yung mga synthetic na rin ganyan. Oo. Ibinato ngayon yung pataba doon sa synthetic, Ah. hindi umulan. Patay yung kanyang kalamansi. Kalamansi. O yun, kaya hindi rin kami humahadol na mayroong paupo, kaya kung tawagin. O hindi alam ang gagawin kung magpapaupo, mamamatay ang kalamansi. Pwede palang magpaupo nung pataba ko. Hindi pala yung granules ang kailangan, yung powder form. O yun po, pwede yun. Para ron ay maganda yung kalat. Oo, maganda yung Manipis kalat. lang. Kasi pagka-bukol-bukol, concentrated yun. Oo, concentrate. Powder ang kailangan sa paupo. Pwede nga. Eh, tinong nga, napag-aaral-aralan natin yung mga sa pumamagitan ng ganito. O kaya magandang bagay yung ganito meron tayo. Hindi na ko. Napagtatalak, iba'y talak kayo. Napagsasama-sama natin yung mga kaalaman. Yun ang kailangan talaga sa atin para umasenso sa agrikultura. Yun, may balita po. Okay. Yung binili nung, di ba 3 yung kinuha ko dun sa inyo? Oo. Yung dalawa, Oo, sa Florida. sabi niya, kukuha daw ng tayo ng Ano pinka nun? sa kanyang kulungan. Paleo. Agala ka kasi ng native, sabi niya. Kukunin yung pinagalaw ng yung compost doon. Yung compost. Huwag na, may abono ko. Ayun, ginamit. Ang ganda raw ng feedback sa... Saan nilagay? Saan nilagay? Ano yun? Sili. Direct. Sa Sili. sili. Ayun. Tanim siya ng sili, ampalaya, talong. Yan. Eh, sa bundok siya eh. Ngayon, kaya naalala ko nga yung tinawagan ko ngayon. Sabi niya, "Uy, maganda." Sir, kaya muna tayo. Slow rin. Sige po, okay na. Okay. Okay na tayo. Kaya tayo